Napadala po si Ma'am Latea ng pera para kay Iris. Kaya bumalik tayo dito para kamustahin si Iris. Pero sabi niya kanina, okay naman sila. So, pasensya na, medyo natagalan kami makarating dito dahil napakalayo namin. Nasa Bicol kami. Ito naman ay Quezon Province. Travel pa papunta dito kaya hindi agad kami nakapunta. So ngayon lang namin mabibigay itong pinabibigay ni Ma'am Latea kina Iris. Okay naman na yung pag-aaral mo. Opo. So araw-araw sumasakay ka sa motor. Sa motor. Araw-araw ka naman nakakapasok sa school. So tigil muna yung pangunguha ng bato dahil walang buyer. So, pagka ganitong tag-ulan, anong madalas pinakang bawa kung walang ganyang bato, anong pinakang nagiging sideline nyo? Magtitingting po. Tingting. So bagay yung tingting kahit maulan may namimili. Saka laging may makukuha tingting. Yun. So maraming salamat nga pala sa lahat ng mga naging sponsor ni Iris. Lalo na kay si Raul Habagat na nag-sponsor nung huli naming punta dito kay Iris. Na binili nila ng baboy na ayon sa kanila para ramihin nila para maging dagdag kabuhayan nila dito. Maraming salamat kay Ma'am Latea na nagpadala ng pera kay Iris ngayon. Ayan. So ito yung pinadala ni Ma'am Latea. 5,500. Ayan, para makatulong kay Iris. At mapasalamat nga pala kami pati una sa gusto pa mag-sponsor kay Iris para makatulong sa pag-aaral ni Iris at sa pag-aaruga niya sa kanyang mga kapatid. Ayan, galing kay Ma'am Latea yan. Salamat. Maraming salamat po kay Ma'am Latea sa tulong niyo. Kasi po wala po ngayong kumukuha ng bato kaya maraming salamat. Katulad po ng napapansin yung mga kawad, napakamahiyain po nito ni Irish. Halos hindi siya makapagsalita kapag may kaharap siyang ibang tao. Kaya minabuti niya pong gumawa ng sulat at basahin ito sa loob ng bahay niya. Ito po yung laman ng kanyang sulat. Ready, go! Glit. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Iris Magpayo, isa po sa mga naging content ng Wildlife PH. Ay nais na magpaabot ng aking taos-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa Wildlife PH. Sa mga nakakapanood po ng aking mga video at doon sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga komento para palakasin ang aking loob na lumaban sa hirap ng buhay at lalong-lalo na po sa lahat ng nagpaabot ng tulong sa akin. Bagaman hindi ko kayo nakikita sa personal. Ako po ay nagpapaabot sa inyo ng taos-pusong pasalamat. Ang totoo po, ako ay isa napakamahiyaing bata. Ang dahilan po ay ang lugar na kinalakihan ko. Kaya mapapansin po ninyo sa aking mga video na lagi akong nakatungo dahil nahihiya po ako, pero ang totoo po talagang gusto kong magsalita, kaso kapag inabot ako ng hiya, nawawala ang sasabihin ko. Kaya para ipakita ko po na talagang nagpapasalamat ako, gumawa po ako ng sulat upang basahin na lang ito sa inyo. Bilang isang bata, may pangarap ako na gusto kong matupad. Ito ang makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Pero sa kalagayan ko, parang mananatiling isang pangarap ang makapagtapos. Maraming pagkakataon na nakakaramdam ako ng lungkot dahil sa kalagayan namin magkakapatid. Gustong-gusto ko po na makaalis sa ganitong kalagayan pero di ko po alam kung paano. Katulad po ng mga nakita ninyo sa aking mga video, napakahirap ng aking buhay. Trabaho tulad ng paghuhukay ng bato, pagkukopra at kung ano-ano pang mahihirap na trabaho para makaraos lang sa buhay. Minsan po, naiinggit ako sa mga kaedad ko na may mga magulang na gumagabay sa kanila, lalong-lalo na at nakakaramdam ako ng matinding lungkot kapag naaalala ko sila. Pero wala po akong magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon ko.
Kaya ako po ay patuloy na lumalapit sa inyo upang humingi ng tulong na kahit papaano ay guminhawa ang buhay na ay magkakapatid. Ang isa po sa mga gusto kong ilapit sa inyo, magkaroon ako ng sariling kwarto upang magkaroon po ako ng privacy at gayon din ng patuloy ninyong suporta sa aking pag-aaral. At ipinangako ko po na kapag ako ay nakapagtapos sa aking pag-aaral, ako naman ang tutulong sa iba. Nangangailangan din tulad ko. Kaya sana po ay tulungan ninyo ako na maabot ang mga pangarap ko. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa lahat ng tutulong sa akin at umaasa po kayo na hindi ko kayo makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Hindi man po ako makaganti sa kabutihan ninyo sa akin, pero nakikita po ng Diyos ang kabutihan ninyo at siya na po ang bahalang gumanti sa inyo. Muli maraming salamat po, Iris Magpay. Ito na po yung nabili namin baboy sa tulong niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong para po makabili kami ng baboy. Napakarami pa sana nila mga kawild kukunin bato, kaya lang tigil daw ang pamimili ngayon siguro. Wala masyadong gumagamit dahil tag-ulan. Wala masyadong gumagamit ng bato na kinukuha nila. Ibig sabihin, malakas yung pagtag-init sa summer, yung bato. Ayun. Mukhang yun ang isang dahilan mga kawild, kaya si Iris pumuti ngayon. Kasi yun walang masyadong buyer yung bato, hindi siya masyadong nabibilad sa pangunguha ng bato. Siguro dahil di masyadong mainit ngayon dito. Yan, pero napansin natin mga kawild, pumuti si Iris ngayon. Mukhang nakatulong yung wala masyado namimili ng bato, kaso yung kabuhayan naman nila ay naapektuhan. Pero malamang sa summer, balik uli yung kanilang hanap buhay na pagkukuha ng bato. Dahil makakaroon uli sila ng buyer. Napakalawak pa mga kawild ng batuhan na pinagkukunan nila. Naroon, napakalawak pa oh. Laki bato sa ilalim mo. Laki, lapad. Lapad oh. Lapad. So nakakatulong pa rin nga pala yung pag-alis nila ng bato sa lupa. Dahil kung titingnan nyo mga kawild, ang lupa dito, bato talaga, batuhan. Kaya yung ugat di masyado nakaka-penetrate sa lupa dahil napaka-susun-susun na bato. So kapag kinunan na nila ng bato, magiging buhaghag na yung lupa at maalwa na para sa pagtatanim. Yun, ayun. Ayun ba yung mga tanim nyo na nakaraan, Neng? Ayun. So yun, pinagtatamnan nila ng saging mga kawild, yung pinagkunan nila ng bato. Sa tingin ko, kahit kamuti o kamuting kahoy, malaman dyan dahil napakabuhaghag na ng lupa. Ay po, ang kamuting tanim nila. Ato, araw na nga pala kawild. So yan. So hindi talaga nasisira yung lupa. Kumbaga, mas nakakatulong pa nga dahil nawawala yung mga bato. Nagiging buhaghag yung lupa, mas maalwan din para sa pagtatanim dahil magiging mas mabunga yung kanilang mga produkto ng mga tanim dito sa kanilang lugar. So ito mga kawild, yung mga nauna nilang tinanim, malalaki na yung dahon. Nung nakaraan, huling pagpunta natin dito, huli nung pumunta tayo dito pa lang sila, nag-uukay. So ngayon, naroon na sila. Ganun na kalawak yung nakunan nila. At marami pa silang pambintang bato. Kaso stop buying. Stop buying ngayon kaya nakatambak pa yung kanilang bato. Yan mga kawild. Yan, so gagawa daw tayo ni Iris ng merienda.
Ang tawag dito ay nilubak na saging at balinghoy dito, ano. Kasi dito sa kanila mga kawild, pagka gantong maulan, ayon sa kanila, ito yung madalas na isa sa pagkain nila dito. Kaya meron silang napakalaking lusong. Anong tawag nito sa inyo, Neng? Lusong po. Anong tawag nito? Lusong po. Lusong din. Ayan, sa amin ay lubang. Sa Bicol po, lubang. Dito ay lusong. So, sanay ka talaga maganyan. Talagang mahirap ito mga kawild. Sa katunayan, nung bata pa kami, yung palay na ginagawa naming bigas, sa ganito rin namin pinoproseso para maging bigas. Napakahirap. Pero yun, kagaya na nga ng dati, sa Iris talaga, isang kabataan na marami ng talento. Kaya halos lahat yun na nagagawa. Ayan. Yun, nasukal mga kawild. Para matamis. So madalas talaga kayo nang nag-ano. Tawag niyan ay naglulubak. Siya? Kaya pala parang madalas magamit ay, Sa amin kasi, hindi na ginaganyan, no? Kakainin namin yung saging, tapos susunod namin yung asukal. Bago niya. Tapos margarine. Tapos pag nguya-nguya mo yun, mga kawild, kapareho niyan. Mas kaunting proseso. Yun, may gatas pa pala mga kawild dito sa kanila. Sa atin wala, no? Amin kasi mga kawild, nagkakaroon lang ng gatas ang nilubak namin kapag yung kambing ay may anak at wala yung may-ari, saka lang nagkakaroon ng gatas. Pero pag naroon, minsan nagagalit sa amin. Sarap po. Yun, isa. Dikit talaga. Luto na daw mga kawild. Ito natin. Ay, talagang sinalo na ni ate oh. Galing ko talaga mag... Titikman ko pa sana. Yan, sa dulo. Huwag mo natin sa idin. Titikman natin mga kawild sa ating taga-tikim. Hindi na boy. Yun ha. Ayos. Ay, Ulahin ko kasama. aba, talagang nagsilbihan tayo masyado ni Iris ngayon ha mga kawild. Thank you. Salamat ha. Boy. Ayos. So yun mga kawild, pinabring na tayo ni Iris dito sa kanila. Maraming salamat sa kabaitan nila dito. Dahil tinanggap nila ulit tayo ng maayos. Ayan. So ito mga kawild, tikman natin yung ginawa nila na Okay. nilubak. Ayos mga kawild. Ito yung saging. Kasi may kita may dahon pa. Ito naman yung kamuting kahoy. Talagang dalawang putahe pa yung pinaganda sa atin. Ba, may tatlo yan. Sagi pa mga kawild. Tapos nauna na yung banana Q. Wala na lang yung Q, banana na lang. Talagang. Iris. Sarap yan. Ayos mga kawild. Safe na pagkain na masustansya. Beautiful ang tawag yan. Okay. So ayan mga kawild, ito yung picture na Iris nung graduation niya ng grade 6 Moving up. Ayan. So napakaputi pa nun ni Iris dahil di pa siya masyadong nabibilad. At siya yan, marami dahil masipag siya mag-aral. Meron siya mga awards. So kaya isa talaga sa pangarap ni Iris yung
makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Pero ano na nga uli yung gusto mo? Nabanggit mo sa akin nakaraan? Pagka nakapag-aral ka, anong gusto mong maging? Sabi niya. Sundalo po. Ayan, so yun pa rin yung gusto niya, mga kawal. Pero sana kahit teacher, maging teacher ito sa Iris. Pero maraming salamat nga pala sa lahat na nag-sponsor kay Iris. Napakalaking tulong sa kanya. Ayan. Pero yun, kung mayroon pong gusto pang tumulong kay Iris, lalo sa pag-aaral niya, napakalaking tulong po yun sa kanya para matupad niya yung kanyang pangarap. At makatulong siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga kapatid. Matulungan niya rin man ng huli. Kung mapag-aaral niya rin yung kanyang mga kapatid. So yan, napakasipag talaga ni Iris, mga kawal. Matapos niya mag-aaral, so gagawin niya pa yung mga gawain dito para magkaroon siya ng mga pangailangan nila sa buhay, sila mga kapatid. So ayan na yung ano. Paalam na kami sa iyo, ha. Mag-ingat ka lagi dito. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng sponsor. At gusto ko pong tumulong kay Iris. Maraming salamat po. Salamat po!